Ang pinggan na kahoy. Sa isang munting tahanan ay mayroong naninirahan na isang matanda. Kasama niya rito ang kanyang anak na lalaki at ang mag-ina nito. Sa loob ng maraming taon ay masaya silang namumuhay at sabay-sabay na kumakain sa hapagkainan. Subalit, sa paglipas ng panahon ay humihina na ang katawan ng matanda. Nanginginig na ang kanyang mga kamay at nanlalabo na rin ang paningin nito. Madalas na siyang nakakabasag ng pinggan at nakakatapon ng mga pagkain sa lamesa. Dahil dito ay naiirita ang mag-asawa dahil sa pagiging lampa ng matanda at madalas na nila itong sinisigawan. Kaya isang araw ay nagdesisyon ang mag-asawa na igawa ito ng mapagkakainang pinggan na kahoy. Ang pinggan na kahoy na ito ang magsisilbing kainan ng kaawa-awang matanda. Hindi na rin siya pinapayagan na sumabay sa pagkain sa lamesa. Bagkus ay doon na lamang siya sa sahig kumakain ng mag-isa gamit ang kanyang pinggan na kahoy. Habang ang mag-anak naman ay masayang kumakain sa lamesa. Sa tuwing sumusulyap si Lolo sa pamilya, ay naluluha na lamang siya habang nakaupo sa isang sulok. Tahimik lamang na pinapanood ng batang paslit ang lahat ng mga nangyayari. Isang gabi, bago maghapunan, ay napansin ng mag-asawa na ang kanilang anak ay naglalaro ng kahoy sa bakuran. Pinuntahan nila ito at nagtanong ang ama, "Anak, ano yung ginagawa mo?" Sumagot ang bata, "Tay, gumagawa po ako ng pinggan na kahoy para sa inyo ni nanay, para may magamit po kayo sa inyong pagtanda." Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang mga magulang, kaya hindi sila nakaimik. Pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Bagamat wala silang binibigkas na salita, ay alam nila kung ano ang nararapat nilang gawin. Nang gabing iyon ay hinawakan ng mag-asawa ang kamay ni Lolo at marahan siyang inakay pabalik sa lamesa ng pamilya. Hindi na kailanman ipinagamit sa kanya ang pinggan na kahoy. Sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay ay masaya siyang kumakain kasama ang pamilya. At sa ilang kadahilanan ay tila baliwala na lamang sa mag-asawa kung siya ay nakakabasag ng pinggan o nakakatapon ng gatas sa lamesa.